Sa sandaling pumunit sa katahimikan ng madaling araw ang sigaw ngang lola. Isang isinumpang nilalang na 1,000 taon nang natutulok. Sa puntot ng maninuno ang biglang gumalaw at nag-angat ng ulo. Kumusta kayong lahat? Muli na naman tayong magsasama sa isang mahiwagang kuwento. Bago tayo magsimula, mangyaring pinutin muna ang like button at mag-iwan ng komento kung saan at ano ang inyong ginagawa habang nakikinig. Nais kong malaman kung kayo ba ay nasa biyahe papasok sa trabaho, nag-ayos ng bahay, o naghahanda ng matulog. Ibabahagi ko sa inyo ang isang hindi kapanipaniwalang pangyayari sa libingan ng mga ninuno ng pamilyang Santos. Isang angkan na 500 taon nang naninirahan sa paanan ng kabundukan ng Rizal. Taklagas ng taong 2015. Si Lola Flora, 66 na taong gulang, ay pawi na mula sa pagdalaw sa puntot ng kanilang ninuno bilang paghahanda sa nalalapit na araw nga patay. Mahigit 30 taon na niyang solong pinapasan ang responsibilidad sa mga ritual at pag-alay para sa pamilya ng kanyang yumaong asawa. Kahit na humihina na ang kanyang katawan, ito ay isang tungkulin na hindi niya maaring kalimutan. Alas 5 ng madaling araw, gayang dati, bumangon si Lola Flora upang ihanda ang mapakain para sa pag-alay. Aray, ang aking laikot, daing niya habang binubuhat ang isang mabigat na basket ng nakagamitan. 4 na ninuno ang kailangan niyang alayan, ang kanyang biyenang lalaki at babae sa tuhod, at ang kanyang sariling nga biyenan. Dati, katulong niya ang pamilya ng kanyang panganay at pangalawang anak na lalaki. Ngunit ngayon, tanging ang pamilya na lamang ang pangalawang anak niyang si Jose ang natitira sa tabi niya. Ang panganay ay 10 taon nang naninirahan sa Maynila at ang bunso naman ay bihirang umuwi mula sa Cebu dahil sa negosyo. Inay, tulungan ko na po kayo, sabi ni Elena, ang asawa ni Jose, na pumasok sa kusina. Ngunit umiling lamang ang matanda. Huwag na anak, asikasuhin mo na lang ang mabata. Ito ay tungkulin ko. Palihim na nag-alala si Elena. Laging gustong solohin ng kanyang biyenan ang lahat ng gawain. Huwag po kayong magpakapagod, inay. Alam naman ninyong masama ang pakiramdam ninyo nitong mga nakaraang araw. Ayos lang ako, anak. Ayos lang. Poprotektahan ako NGMH ninuno natin. Buong puso niyang inihanda ang mga pagkain. Ang paboritong adobo ngang kanyang biyenang lalaki sa tuhod, ang hilik na gulay ngang kanyang biyenang babae, ang paboritong alak ngang kanyang biyenan, at ang matamis na kakanin. Para sa kanyang asawa lahat ay maingat niyang inihanda. Bagamat humihina na ang kanyang memorya, perpekto pa rin ang kanyang ngahanda para sa pag-alay. 30 taon na niya itong ginagawa kaya't kusa na itong gumagalaw sa kanyang nga kamay. Paksikat nga araw, dahan-dahan niyang binitbit ang mabigat na basket patungo sa libingan ng mga ninuno. Naalok na si Jose na tutulong, ngunit mariin siyang tumanggi. Kailangan mong pumasok sa trabaho. Kaya ko na ito. Sa totoo lang, mas panatag siya kapag mag-isa. Kapag kasama niya ang kanyang anak at manugang, laging may makomento at pakikialam. Maging ang simpleng pagbibigay galang sa maninuno ay hindi niya magawa ng malaya. 30 minuto ang kailangang lakarin mula sa kanilang baryo hanggang sa libingan. Dati, balewala lang sa kanya ang daang iyon, ngunit ngayon, kailangan na niyang magpahinga sa kalagitnaan ng paglalakbay. Aray, ang ngabinti ko, bulong niya habang ibinababa ang basket at sumilong sa lilim ng isang malaking puno ng akasya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Para bang may nagmamasid sa kanya. Sino yan? Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Tanging ang nga dahon lamang na, humahampas sa ihip nganghin. Ngunit patuloy niyang nararamdaman ang matitik. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hay, tumatanda na talaga ako at kung ano-ano na lang ang naisip, muli niyang binitbit ang basket at nagpatuloy sa paglakad. Sa wakas, narating niya ang libingan ng ninuno. Ang lupang pag-aringam pamilyang Santos ay nasa paanan ng isang burol. 500 taon na ang nakalipas mula nang unang manirahan dito ang kanilang ninuno at sunod-sunod na nakahilera ang nga puntot ng nga sumunod na henerasyon.
Una niyang pinuntahan ang puntot niyang pinakaunang ninuno na nasa pinakamataas na bahagi. Lolo, kumusta na po kayo? Nandito na po si Flora para magbigay galang. Inilapak niya ang basket sa harap ngang puntot at buong pagalang na naalay ng dasal. Isa-isa niyang pinuntahan ang bawat puntot mula sa mga ninuno sa tuhod hanggang sa kanyang sariling nga biyenan. Pare-pareho ang kanyang sinasabi sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po ang kalagayan ng buong pamilya. Huwag po kayong mag-alala at magpahinga na po kayo ng payapa. Ngunit habang siya ay nag-alay sa puntot ng kanyang biyen ng lalaki, bigla siyang nakarinig ng isang gumagalaw na tunok mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, may napansin siyang gumagalaw sa likod ng isang malaking puno ng balete. Sa una, inakala niyang ahas lang iyon. Ngunit ang laki nito ay hindi pangkaraniwan. Singkapal ito ng kanyang braso at tila ilang metro ang haba. Naku, ano ito? Gulat siyang napaatras. Sa sandaling iyon, ang nilalang ay nag-angat ng ulo. Ang itsura nito ay kakaiba, parang ahas, parang dragon. May maliliit na sungay na tumutubo sa ulo nito at ang mga mata ay nakniningning sa matingkat na kulay asul. Higit sa lahat, ang matitik nito ay may taglay na emosyon ng isang tao. Isang bakunawa. Sigaw niya at napabuwal siya sa lupa. Kumalat ang laman ng kanyang basket sa sahig. Ngunit ang nakapagtataka, hindi siya sinaktan ng bakunawa. Sa halip, tinitigan siya nito nga matang may bahit ng kalungkutan. Pagkatapos, dahan-dahan itong naglaho sa likod ng puno ng balete. Matagal bago nakabangon si Lola Flora. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Isang bakunawa sa aming libingan. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang pinupulot ang nga nakakalat na gamit. Naalala niya ang kuwento ang kanyang inanong siya ay bata pa. Sa mga lumang lupain na sagrado, mayroong naninirahang nga bakunawa na nagbabantay dito. Nang mahimasmasan, dali-dali niyang tinapos ang pag-alay. Ngunit hindi mapakali ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ang pagkakita sa bakunawa ay isang magandang pangitain o isang masamang babala. Habang pauwi, palagi siyang napapalingon sa kanyang likuran sa takot na baka sinusundan siya nito. Pagdating sa bahay, wala siyang pinagsabihan. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang nga tao ngayon ay itinuturing na pamahiin ang nga ganitong bagay, lalo na ang kanyang anak at manugang. Nakpasya, siyang sarili nina, lamang ang lihim. Pakauwi, sinubukan ni Lola Flora na kumilos na parang walang nangyari. Ngunit hindi mapalagay ang kanyang kalooban. Palaging sumasagi sa kanyang isipan ang nga asul na matangang bakunawa. Inay, nakabalak na po pala kayo. Napakot po ba kayo? Nakakalalang tanong ni Eliana. Hindi naman. Walang kakaibang nangyari? Maikling sagot niya, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-alala. Pag-uwi ni Jose mula sa trabaho, tinanong din siya nito. Inay, kumusta po ang pagdalaw sa mga ninuno? Hindi po ba kayo napagod? Ayos lang ako, anak. Ayos lang. Ngunit may sasabihin sana si Lola Flora na pinigilan niya. Alam niyang walang saysay na ikwento ang tungkol sa bakunawa. Bakit po, inay? May problema po ba? Wala. Wala lang ito. Oras ng hapunan. Kahit na makakasama ang buong pamilya sa mesa, walang gana si Lola Flora. Palagi niyang naisip ang bakunawa. Lola, bakit po hindi kayo kumakain? Tanong ng yang apo. Si Juanito, na nasa high school na. Wala lang gana ang lola. Apo, lagi na lang po kayong ganyan. Inay. Baka kailangan niyo nang magpatingin sa doktor, nakalalang sabi ni Elena. Anong doktor? Malakas pa ako? Inis na sagot ni Lola Flora. Ngunit sa toto lang, may kakaiba siyang nararamdaman. Mula nang makita niya ang bakunawa, palagi siyang kinikilabutan. Hirap din siyang makatulog sa gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang nga mata, ang nga asul na mata nito ang kanyang nakikita. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. May narinig siyang kakaibang tunok mula sa labas. Isang gumagapang na tunok, na parabang may malaking bagay na gumagalaw sa kanilang bubungan.
Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at sumilip sa labas. Ngunit wala siyang nakita. Ngunit may naiwang kakaibang marka sa kanilang bakuran. Ano ito? Lumabas siyang bahay na nakasinalas. Sa lupa, may malinaw na marka na parang dinaan ng isang ahas, ngunit hindi ito ordinaryong ahas. Ang marka ay singlapat ng kanyang palat at paikot ito sa buong kabahayan. Huwag mong sabihin, nanlamig ang buong katawan ni Lola Flora. Lumabas si Jose mula sa bahay habang naghahanda para sa trabaho. Inay, ang aga niyo naman pong nagising. Anong ginagawa niyo diyan? Jose, anak, tingnan mo ito. Sabi ni Lola Flora sabay turo sa marka sa lupa. Ano po yan? Tiningnan din ni Jose ang marka. Mukhang dinaanan ngang malaking ahas. May ahas bang ganito kalaki? Napanood ko po sa balita na dahil daw sa pagbabago ang klima. May nga, naglalakihang ahas na lumalabas. Baka wala lang po yan. Hindi nasiyahan si Lola Flora sa sagot ng anak. Masyadong simpleng tingnan ni Jose ang mga bagay-bagay. Kahit na, dapat pa rin tayong mag-ingat. Opo, inay. Pero huwag na po kayong masyadong mag-alala. Baka masyado lang po kayong stress nitong nga nakaraang araw, sabi ni Jose habang tinatapik ang balikat ng ina. Pagkatapos ng almusal, nag-isip si Lola Flora. Pakiramdam niya ay may koneksyon ang bakunawang nakita niya kahapon at ang marka sa kanilang bakuran ngayong umaga. Sinusundan kaya siya nito o may mensahe itong gustong iparating? Naalala niya ang kwentong bayan ng kanyang ina. Ang isang bakunawa raw kapag nabuhay ngang 1,000 taon ay nagiging dragon at umaakyat sa langit. Ngunit bago ito maging dragon, minsan ay nangangailangan ito ng tulong mula sa mga tao, lalo na kung ito ay isang tagapagbantay ng isang sagradong lupain. May malalim na ugnayan ito sa pamilyang binabantayan nito. Tanghali, bumalik si Elena mula sa palengke. Inay, may kakaibang nangyari sa baryo. Anong nangyari? Nakukumpulan po ang nga matatanda sa may kanto. Namatay daw po lahat ng manok ni Mang Cardo kagabi. Namutla si Lola Flora. Namatay lahat? Opo. Mahigit 20 manok. Pero wala naman daw pong sakit o sugat. Bigla na lang daw pong namatay lahat. Kinabahan si Lola Flora. May kinalaman kaya ito sa bakunawa? Ayon sa magkwento, kapag nagagalit ang isang bakunawa, may magkakaibang nangyayari sa paligid. At hindi lang po yun, inay. Ang kalabaw daw po ni Mang Taban ay kakaiba ang pag-ungal buong gabi. Halos hindi raw po sila nakatulog. Patuloy na nakuwento si Elena. Mayroon pa pong isa. May mga nakarinig daw pong kakaibang alulong mula sa bundok. Parang ahas daw po, parang isang halimaw. Hindi na makinig si Lola Flora. Sigurado siyang may kinalaman dito ang bakunawa. Elena, anak, mayroon bang albularyo dito sa atin? Biglang tanong niya. Albularyo po. Bakit po kayo naghahanap ng albularyo? Wala lang. Naisip ko lang. Sa kabilang baryo po, may sikat na albularyo, si Cabanigno. Bakit po, inay? May masakit po ba sa inyo? Nag-alalang tanong ni Elena. Wala. Wala lang ito. Tumayo si Lola Flora mula sa kanyang upuan. Cabanigno. Tinandaan niya ang pangalan. Baka kailanganin niya ng gabing iyon. Pag-uwi ni Jose, may dala rin itong kakaibang balita. Inay, narinig ko po sa opisina, sikat daw po ang baryo natin ngayon. Bakit daw? Dahil daw po sa mahayop na kakaiba ang kinikilos. Ang manamamatay na manok, ang maumuungal na kalabaw, pinausapan na raw po sa internet. Lalong bumigat ang dibdib ni Lola Flora. Lumalaki na ang issue. Ano raw ang sabi ng nga tao? Ayon po sa iba, dahil daw po sa pollution. Sabi naman ngang iba, baka raw po senyales ng lindol. Lahat sila, sinusubukang ipaliwanag sa siyentipikong paraan, natatawang sabi ni Jose, siyentipikong paliwanag. Napabuntong hininga si Lola Flora. Ang matao ngayon lahat gustong ipaliwanag sa siyensya. Hindi ba nila alam na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag nito? Lalo na ang mga bagay na espiritual? Gabi na, ngunit hindi makatulog si Lola Flora.
Palagi niyang naiisip ang Bakunawa. May gusto kaya itong sabihin sa kanya? O humihingi kaya ito ng tulong? Nag-isip siya ng malalim. Bigla, may narinig na naman siyang kakaibang tunok sa labas. Ang parehong gumagapang na tunok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang malaking anino na gumagalaw sa kanilang bakuran. Naku po! Tinakpan niya ang kanyang bibig. Malinaw na iyon ang Bakunawa. Dahan-dahan itong umiikot sa kanilang bahay na parabang binabantayan sila. O baka naman tinatawag siya nito. Nagpasya, si Lola Flora. Bukas, kailangan niyang puntahan si Cabenigno. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sigurado siyang may mensahe ang Bakunawa para sa kanya at ang pag-alam, dito ang maaring maging susi para maprotektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, may bago na namang marka sa bakuran. Mas malinaw at mas komplikado ang disenyo kaysa sa nakaraang gabi. Para itong isang uringang simbolo o sulat, tinitigan niya ito ng mabuti. Malinaw na may gusto ay tonggi pa rating. Inay, may kakaibang marka na naman po. Sabi ni Jose habang papunta sa trabaho. Nga, anak, mas komplikado po ngayon, parang isang simbolo. Kakaiba. Dumaan lang si Jose na parang walang interes, ngunit para kay Lola Flora, isa itong mahalagang mensahe. Nagdesisyon siya. Ngayong araw, kailangan niyang puntahan si Cabenigno. Sasabihin niya sa kanyang pamilya na mamamalengke lang siya. Kung hindi niya ito gagawin, baka may mas malaking panganib na dumating sa kanila. Kinaumagahan, nagpaalam si Lola Flora sa kanyang pamilya na pupunta siya sa palengke, ngunit ang totu, pupuntahan niya si Cabenigno sa kabilang baryo. Mabigat at puno ang kaba ang kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang gawin ito. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng bus, palagi siyang napapalingon. Baka sinusundan siya ng Bakunawa. Naku, ang puso ko. Bulong niya habang hinihimas ang dibdib. Ito ang unang beses na lalapit siya sa isang albularyo para sa ganitong bagay. Nung bata pa siya, itinuturing niya itong pamahiin. Ngunit habang tumatanda, napagtanto niyang maraming bagay sa mundo ang hindi may paliwanag. Lalo na ang malaking anino na nakita niya kagabi. Sumakay siyang bus papunta sa kabilang baryo. Habang pinakmamasdan ang nga tanawin sa labas, naalala niya ang nga kwento ng kanyang ina. Flora, anak, maraming bagay sa mundo na hindi nakikita nga ating nga mata. Ang nga ninuno natin, ang nga espiritong ngalikasan hindi natin sila, dapat binabaliwala. Pagdating sa kabilang baryo, hinanap niya ang bahay ni Cabenigno. Ale, alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Cabenigno? Tanong niya sa isang ginang. Ah, si Cabenigno po ba? Dun po sa may eskinita. Yung bahay na may pulang pinto. Ano po bang kailangan ninyo sa kanya? May ipapatingin lang po sana ako. Simple lang ang bahay ni Cabenigno. May isang mali na karatula sa pulang pinto na nakasulat. Cabenigno, albularyo. Huminga ng malalim si Lola Flora at kumato. Daw po. Si Cabenigno po ba ay nandiyan? Bumukas ang pinto at isang lalaking nasa mga huling taon ngang. Kanyang 50 ang lumabas. Siya si Cabenigno. Tuloy po kayo, Lola. Hinihintay ko na po kayo. Nagulat si Lola Flora. Hinihintay niyo po ako. Opo. Napanaginipan ko po kagabi na may darating na isang tulad ninyo. Tuloy po kayo. Ang glupong bahay ay puno nga mo ng insenso. May mga anting-anting na nakasabit sa dingding at isang malit na altar. Pinaupo ni Cabenigno si Lola Flora sa isang malit na upo na tumupo sa harap niya. Alam ko na po kung bakit kayo naparito. Nitong manakaraang araw, hindi po ba mapakali ang inyong kalooban? Opo. Totoo po yan. May mga kakaibang nangyari po sa amin. Ikinuwento ni Lola Flora ang lahat. Ang Bakunawang nakita niya sa libingan, ang nga kakaibang marka sa kanilang bakuran, at ang mga kakatuwang pangyayari sa kanilang baryo. Seryosong nakinig si Cabenigno at tumango. Gaya nga pong inaasahan ko. Lola, hindi po ito isang ordinaryong pangyayari. Hayaan niyo pong itanong ko sa mga gabay. Pumunta si Cabenigno sa altar, nagsindi ngang kandila at insenso.
Inalok niya ang isang maliit na kampanilya habang bumubulong nga dasal. Mga gabay, mga espiritu, ipalam niyo po sa amin kung ano ang nangyayari sa lolang ito. Biglang tumaas ang boses ni Benigno at naksimulang mangini ang kanyang katawan. Napaurong sa takot si Lola Flora. Ito ang unang pagkakataon na makakita siyang ganito. Ilang sandali pa, bumalik sa normal si Benigno, ngunit namumutla siya. Lola, malaking bagay po ito. Isang napakalaking pangyayari. Ano po yon? Ang bakunawa sa libingan ngang inyong mga ninuno. Malapit na po nitong makumpleto ang 1,000 taon. Handa na po itong umakyat sa langit, ngunit may problema. Uminom ng tubig si Benigno bago magpatuloy. Ang bakunawang iyon ang naging tagapagbantay ng pamilyang Santos Salop ng 500 taon. Ngunit para makaakyat sa langit, kailangan nito ang tulong ng pamilyang binantayan nito, lalo na ang tulong ng taong may pinakamalaking pagalang sa maninuno. Ibig niyo po bang sabihin ako? Nangingini na tanong ni Lola Flora. Opo, sinabi po nga gabay na alam ng bakunawa ang inyong 30 taong pag-alay sa mga ninuno. Kaya po sa inyo ito humihingi ng tulong. Huminga ng malalim si Benigno bago magpatuloy na may mas seryosong mukha. Pero ito po ang problema. Kung hindi makaakyat sa langit ang bakunawa, magugulo ang enerhiya ng inyong lupain. Maari itong magdulot ng malaking kapahamakan sa pamilyang Santos. Nagsisimula na po ang masenyales. Ang mga kakaibang nangyayari sa mga hayop sa inyong baryo ay dahil dito. Nanlamig ang buong katawan ni Lola Flora. Kung ganun po, ano ang dapat kong gawin? Ang gusto pong bakunawa ay isang espesyal na ritual? Isang pag-alay para sa pag-akyat nito sa langit na 1,000 taon nitong hinintay. Ngunit hindi niyo po ito magagawa ng mag-isa. Kailangan pong magsama-sama ang buong pamilya at mag-alay ng buong puso. Pero hindi po naniniwala ang pamilya ko sa mga ganito. Ituturing po nila itong pamahiin na pabuntong hiningang sabi ni Lola Flora. Iyan nga po ang problema sa mga kabataan ngayon. Pero may paraan po. May kinuha si Benigno mula sa isang kahon, isang maliit at makinis na itim na bato. Ito po ay isang anting-anting na magpapahintulot sa inyong makipag-usap sa bakunawa. Kapag hawak niyo po ito, direkta itong makakapagpadala ng mensahe sa inyo. Sa ganong paraan, malalaman ninyo kung ano ang dapat gawin. Maingat na kinuha ni Lola Flora ang bato. Pagkahawak niya rito, nakaramdam siya nga kaibang enerhiya mainit ngunit kasabay na malamig. Paano ko po ito gagamitin? Sa gabi, pumunta po kayo sa libingan. Hawakan niyo po ito at tawagin ang bakunawa. Lalabas po ito at direkta kayong kakausapin. Mag-isa po akong pupunta dun sa gabi. Hindi po ba nakakatakot? Nakakatakot po. Pero hindi kayo sasaktan ng bakunawa. Sa katunayan, poprotektahan pa nga po kayo nito. Ngunit, huminto si Benigno. Ngunit siya po, kung hindi ito makaakyat sa langit, mari itong magalit. At kapag nangyari iyon, mas malaking kapahamakan ang darating. Kaya kailangan niyo pong kumbinsihin ang inyong pamilya na mag-alay ng makakasama. Gaano man ito kahirap. Naktimplang nga sa si Benigno at nakpaliwanag pa. Lola, ang ugnayan ng bakunawa at ng pamilyang Santos ay napakalalim. Nagsimula po ito 500 taon na ang nakalipas nang unang manirahan ang inyong ninuno sa lugar na iyan. Nun pa man, ang bakunawa ay 200 taon nang nabubuhay. Napakaluma na palang ang ugnayan na iyan. Opo, nangako po ang inyong ninuno sa bakunawa. Kung babantayan nito ang kanilang lupain at mga salinlahi, tutulungan nila ito sa pag-akyat nito sa langit pagdating ng panahon? Dumating na po ang panahong iyon. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa pangakong iyon? Sinabi po nga gabay. At makikita niyo rin po ang tala tungkol dito sa isa sa mga lumang dokumento ng inyong pamilya marahil sa isang lumang talaan ng angkan o sa mga kasulatan tungkol sa mga ritual. Nagpatuloy si Benigno. Tunay na naging tapat ang bakunawa sa pagbabantay sa inyong pamilya. Ang kawalan ng malubhang sakit o aksidente, ang masaganang ani lahat ng iyan ay dahil sa proteksyon nito. Ngayon, oras na para suklian ang kabutihang iyon. Paano po namin gagawin ang pag-aalay? Iba po ito sa ordinaryong pag-alay.
Dahil ito ay para sa isang bakunawa na magiging dragon. Kailangan ninyong maghanda ng mabagay na gustong isang dragon. Malinis na tubig mula sa bukal, manggaberdeng prutas. At ang pinakamahalaga, huminto si Benigno at seryosong nagsalita. Ang pinakamahalaga po ay ang taos-pusong hangarin ng buong pamilya. Hindi ito dapat formalidad lamang. Kailangan itong manggaling sa puso. Alam po iyon ng bakunawa. Lalong nag-isip si Lola Flora. Paano ko po sila kukumbinsihin? Siguradong hindi sila maniniwala. Kaya nga po kailangan ninyo ang anting-anting na ito. Kapag nakausap niyo na ng direkta ang bakunawa, makakaroon kayo ngang mas matibay na paninindigan. Mas madali na pong kumbinsihin ang inyong pamilya. Tiningnan ni Benigno ang kalendaryo. Wala na po tayong gaanong oras. Ang ika-1,000 taon ng bakunawa ay sa darating na kabilugan ng buwan. Kung hindi ninyo magagawa ang ritual bago ang araw na iyon, ano po ang mangyayari? Hindi ito makakaakyat sa langit at mananatili itong nakatali sa lupa. Dahil doon, lalaki ang galit nito at maaari itong manakit ng miyembro ng pamilyang Santos. Nalamig ang likod ni Lola Flora. 1 linggo na lang pala bago ang kabilugan ng buwan. Ibig sabihin, kailangan kong makumbinsi ang pamilya ko sa loob ng 1 linggo? Opo. Mahirap po. Ngunit wala ng ibang paraan. Mabuti na lang at naging tapat kayo sa pag-alay. Sa mga ninuno kaya't malaki ang tiwala sa inyo nga bakunawa. May isinulat si Benigno sa isang papel. Ito po ang paraan ng pag-ayos ng alay. Iba po ito sa dati, kaya sundin niyo po ito ng mabuti. At habang nag-alay, kailangan ninyong bigkasin ang orasyong ito. Nakasulat sa papel ang isang komplikadong dasal sa lumang Tagalog. Ang orasyong ito ay para magpasalamat sa bakunawa at para hilingin ang tulong nito sa pag-akyat sa langit. Kailangan itong bigkasin ng buong pamilya. Nag-alala si Lola Flora. Paano ito masaulo ng kanyang pamilya na hindi sanay sa ganitong salita? Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakausap niyo na ang bakunawa, magiging malinaw ang lahat. Makakaroon kayo ng lakas ng loob na kausapin ang inyong pamilya. Hinawakan ni Benigno ang kamay ni Lola Flora. Kinuha niya ang anting-anting at ang papel. Maraming salamat po. Magkano po ang bayad? Huwag na po kayong mag-alala sa bayad. Hindi po ito simpleng panghuhula. Isa po itong espiritual na gawain. Pagkatapos na lang po ngang ritual, padalhan niyo na lang ako ngang kaunting kakanin. Pabalik sa bus, paulit-ulit na nag-isip si Lola Flora. Pupunta ba talaga siya sa libingan ng mag-isa sa gabi? Nakakatakot at delikado. Ngunit para sa kanyang pamilya, kailangan niyang gawin ito. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Elena. Inay, napagod po ba kayo sa pamamalengke? Nasaan po ang pinamili ninyo? Wala akong masyadong nabili, pagsisinungaling niya. Habang nanananghalian, sinabi ni Jose, Inay, nabalitaan ko po sa opisina na lumabas na sa lokal, nabalita ang tungkol sa ating baryo. Baka raw po may reporter na pumunta dito. Lalong bumigat ang dibdib ni Lola Flora. Ang nakapagtataka lang po, sabi ni Elena, ay tayo lang ang walang problema. Ang ibang bahay, namamatayan ng manok, umungal ang kalabaw. Dun napagdanto ni Lola Flora. Pinoprotektahan pala tayo ng bakunawa. Nang gabing iyon, buo na ang kanyang desisyon. Pupuntahan niya ang bakunawa sa libingan. Nakakatakot, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang pamilya. Hihintayin niyang makatulog ang lahat. 11:00 gabi. Nang tahimik na ang buong bahay, dahan-dahan siyang bumangon. Inilagay niya ang anting-anting sa kanyang bulsa, kumuha ngang flashlight at dahan-dahang lumabas. Buti na lang at walang nakapansin. Ang daan papunta sa libingan ay nakakatakot kahit sa umaga, lalo na sa gabi. Ngunit nagpalakas yan loob. Nga ninuno, bantayan niyo po ako, dasal niya. Nakarating siya sa libingan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga puntot ay mukhang maputi at nakakatakot. Kinuha niya ang anting-anting at nanginginig na nagsalita. Dakilang bakunawa, lumabas ka. May sasabihin ako sa iyo. Sa una, walang nangyari. Nilakasan niya ang kanyang boses. Dakilang bakunawa,
Ako po si Flora. Galing po ako kay Ka Benigno. Sabi niya, may sasabihin ka raw sa akin. Pakiusap. Magpakita ka. Bigla. May gumalaw sa likod ng puntot ng kanyang biyenan. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumakbo. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Di nagtagal, isang dabuhalang bakunawa ang nagpakita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalo itong naging mahiwaga. Ang itim na kaliskis nito ay kumikinang na parang pilak. At ang nga asul na mata ay puno ng karunungan. Sa wakas, dumating ka, Flora, nagsalita ang bakunawa. Ang boses nito ay malalim at makapangyarihan, ngunit may lambing. Nagulat si Lola Flora, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Totungang, nakakausap niya ito. Sa wakas, dumating ka, Flora. Ang boses ng bakunawa ay mas maamo kaysa sa inaasahan ni Lola Flora. Inakala niyang katatakutan niya ito, ngunit sa halip napanatak ang kanyang kaloban. Totungang nakapagsasalita ka. Namamanghang sabi niya, "Oh, Lola Flora, matagal na kitang pinakmamasdan. Sa loob ng 30 taon, hindi ka pumalya sa pagbibigay galang sa iyong mga ninuno." Nang hinaang matuhot ni Lola Flora at napapusya sa isang malaking bato. Kung gayon, totoo ang lahat ng sinabi ni Ka Benigno. Totoong ikaw ang nagbabantay sa aming pamilya. Tama ka. 500 taon na ang nakalipas mula ng mga ko ako sa inyong ninuno na babantayan ko ang pamilyang Santos. Ang kawalan ngang malubhang sakit o sakuna. Ang masaganang ani lahat iyon ay dahil sa aking pagbabantay. Dahan-dahang umikot ang bakunawa kay Lola Flora habang nakpapatuloy. Lola, nakumpleto ko na ang 1,000 taon. Panahon na para ako ay maging dragon at umakyat sa langit. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng pamilyang aking binantayan. Anong tulong ang kailangan mo? Nangingini na tanong ni Lola Flora. Kailangan ninyong magsagawa ng isang espesyal na ritual. Ngunit iba ito sa karaniwang pag-alay. Kailangan itong gawin ng buong pamilya ng may buong pusong katapatan. Hindi formalidad kundi isang pag-alay na nagmumula sa puso. Ang mga mata nga bakunawa ay punong pagsusumamo. Lola, sa totoo lang, marami na akong tiniis. May mga pakakataong nalungkot ako. May mga panahong nahirapan. Ngunit tiniis ko ang lahat para tuparin ang aking pangako. Ngayon na ang panahon para matupad ang pangakong iyon. Naawa si Lola Flora sa bakunawa. Marami ka na palang pinagdaanan. Ngunit kung gagawin namin ang pag-alay, sigurado bang makakaakyat ka sa langit? Oo, ngunit kailangan makaisa ang buong pamilya, lalo na ang nakababatang henerasyon. Kailangan nilang ipakita ang paggalang sa mga ninuno. Iyan ang problema, napabuntong hininga si Lola Flora. Ang anak at manugang ko, hindi naniniwala sa mga ganito. Sasabihin nilang pamahiin lang ito. Alam ko, ang makabataan ngayon, sa mga nakikita lang naniniwala. Ngunit ikaw ang makakakumbinsi sa kanila. Walang hihigit sa pagmamahal mo para sa iyong pamilya. Tumingala ang bakunawa sa langit. Lola, alam mo ba kung bakit ngayon lang ako nakpakita? Bakit nga ba? Dahil may paparating na panganib sa pamilyang Santos. Kung hindi ako makaakyat sa langit, magugulo ang enerhiya ng lupaing ito at maaring may masamang mangyari sa inyong pamilya. Nagulat si Lola Flora. Anong masamang mangyayari? Mahirap sabihin kung ano talaga, ngunit may kinalaman ito sa kalusugan, lalo na kay Jose. Huminto ang bakunawa. Anong mangyayari kay Jose? Nag-alalang tanong ni Lola Flora. Hindi pa ito tiyak. Ngunit kung patuloy na magugulo ang enerhiya ng lupa, maaring makaroon ng malubhang sakit ang isa sa inyo, lalo na ang taong laging pagod at maraming iniisip. Nanlamig ang buong katawan ni Lola Flora. Laging stress si Jose dahil sa trabaho. Kung gagawin namin ang pag-alay, hindi mangyayari iyon. Tama. At sa aking pag-akyat sa langit, may bibigay ko ang aking huling basbas sa inyong pamilya. Isang basbas para sa malusog at masayang pamumuhay. Nataranta si Lola Flora. Kailan namin kailangang gawin ang pag-alay? Sa darating na kabilugan ng buwan. Iyon ang eksaktong araw ng aking 1,000 taon.
Kung palalampasin ninyo iyon, ang susunod na pagkakataon ay pagkatapos pangang 100 taon. 100 taon? Sigaw ni Lola Flora. Wala na kami nun, kaya ito na ang huling pagkakataon. Kailangan mong kumbinsihin ang iyong pamilya. May bahid ng pagmamadali sa boses ng Bakunawa. Sige, susubukan ko. Ngunit ano ba talaga ang kailangan naming gawin sa pag-alay? Ipinaliwanag ng Bakunawa ang lahat. Ang lugar ay dito mismo sa libingan. Ang oras ay sa hating gabi, kung kailan pinakamataas ang buwan. Ang mga alay ay iba rin. Kailangan ninyo nga malinis na tubig mula sa bukal nga berdeng prutas at puting kakanin. Iyon lang ba? Hindi. May mas mahalaga pa. Seryosong sabi ng Bakunawa. Kailangang taos puso ang pasasalamat ng bawat miyembro ng pamilya. At kailangan ninyong ipagdasal at basbasan ang aking pag-akyat sa langit. Tumango si Lola Flora. Siyempre, matapos mo kaming bantayan ng matagal, nararapat lang na magpasalamat kami. Ngunit mahihirapan akong ipaintindi ito sa mga bata. Para sa kanila, isa ka lang alamat. Malungkot ang namatang Bakunawa. Lola, sa totoo lang, nalulungkot ako nitong manakaraang taon. Dati, kinikilala ako nga tao at nagpapasalamat sila. Ngayon, wala nang naniniwala sa akin. Naawa si Lola Flora. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Naniniwala ako sa iyo. Salamat, Lola. Malaking bagay na iyan para sa akin. Ngunit hindi sapat ang isang tao para sa ritual. Kailangan ng 3 henerasyon. 3 henerasyon? Ibig sabihin ako, si Jose, at si Juanito. Tama. At mas maganda kung kasama rin ang iyong manugang. Kung mas maraming miyembro ng pamilya ang kasali, mas malakas ang bisa ng ritual. Nag-alala si Lola Flora. Mahirap nang kumbinsihin sina Jose at Elena. Paano pa kaya si Juanito? Maniniwala kaya ang isang teenager sa ganito? Mas dali sa ang puso ang bata kaysa sangga matatanda. Mas madali silang maniwala. Ang problema ay ang kanilang magulang, buntong hiningang Bakunawa. Biglang may naisip si Lola Flora. Tama? Unahin kong kumbinsihin si Jose. Maintindihin siyang anak. Magandang ideya iyan. Paano mo siya kukumbinsihin? Sasabihin ko ang totoo. Magsisimula ako sa pagsasabing nakpakita ka sa akin. Baka isipin niyang nababalik ka na. Kailangan kong subukan. Para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Humanga ang Bakunawa sa katapangan ni Lola Flora. Salamat, Lola. Ngunit huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung masyado silang tumutol, ano ang gagawin ko? Maari akong mapakita sa kanila mismo. Ngunit matatakot sila ng husto. Naisip pa lang ni Lola Flora ay kinilabutan na siya. Baka himatayin sina Jose at Elena kapag nakita nila ang Bakunawa. Hayaan mong iyan ang maging huling paraan. Susubukan ko muna silang kausapin. Kung may iba ka pang tanong, ngayon na ang oras. Matatagalan bago tayo muling makita. Sabi ng Bakunawa, isa na lang. Kapag naging dragon ka na, iwan mo na ba kami ng tuluyan? Nag-isip ang Bakunawa. Ang aking katawan ay aakyat sa langit, ngunit ang aking espiritu ay mananatiling nagbabantay sa pamilyang Santos. Hindi ko na nga lang kayo matutulungan ng direkta, ngunit may bibigay ko sa inyo ang mas malaking basbas mula sa kalangitan. Mabuti naman. Akala ko ay tuluyan ka nang mawawala. Hindi, Lola. Ang isang ugnayan ay hindi napuputol. Nagbabago lang ito ngangyo. Gumaan ang loop ni Lola Flora. Lola, gabi na. Umuwi ka na. Baka magising ang iyong pamilya. Sige. Simula bukas, kakausapin ko na sila. Lakas ng loob, Lola. Nagtitiwala ako sa iyo. Sinamahan ng Bakunawa si Lola Flora pauwi, bagamat hindi ito nagpakita. Naramdaman ni Lola Flora ang presensya nito at napanata siya. Pagdating sa bahay, dahan-dahan siyang pumasok. Buti na lang at walang nagising. Ngunit hindi siya makatulog. Paano niya kukumbinsihin ang kanyang pamilya? Kinaumagahan, nakagawa siya ng isang plano.
Kakausapin niya muna si Jose ng masinsinan. Kapag naniwala si Jose, sabay nilang kukumbinsihin si Elena. At pagkatapos, si Juanito. Ngunit magiging madali kaya ito? Maaga siyang nahandang ang almusal. Mabigat ang kanyang dibdib. Ngayon magsisimula ang mahirap na misyon ngang pakumbinsi. Nga ni Nuno, tulungan niyo po ako, dasal niya. Pumasok si Jose sa kusina. Inay, ang aga niyo po ngayon. Hindi ako makatulog. Nitong mga nakaraang araw, Jose, anak, maupo ka sandali. May mahalaga akong sasabihin. Nang makita ni Jose ang seryosong mukha ng ina, naupo siya. Ano po yon, inay? Anak. Nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre po, inay. Bakit po? Huminga ng malalim si Lola Flora. Kasi, kagabi, may kakaibang nangyari. Dahan-dahan niyang sinimulang ikwento ang kanyang pakikipag-usap sa Bakunawa. Kahit na natatakot siya sa magiging reaksyon ni Jose, kailangan niyang gawin ito para sa kanilang pamilya. Nagsimula na ang tunay na laban. Huminga ng malalim si Lola Flora at ipinagtapat ang lahat kay Jose. Anak, noong isang araw sa libingan, may nakita akong kakaiba. Ano po yon, inay? Isang bakunawa. Ibinaba ni Jose ang kanyang kutsara at tinitigan ang ina. Bakunawa? Inay, ano po bang? Makinig ka muna. Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Pero kagabi, nakausap ko ito mismo. Baka sa mukha ni Jose ang pag-alala. Inay, baka po masyado na kayo napapagod. Ang makakita ng ganyan. Hindi ako pagod. Matino pa ang isip ko. Tumaas ang boses ni Lola Flora. Kung ganoon po, ano po ito? Sinasabi niyo po bang totoo ang bakunawa? Oo, totoo. At 500 taon na nitong binabantayan ang ating pamilya. Napahawak si Jose sa kanyang ulo. Inay, kwentong bayan lang po iyan. Isang alamat lang po ang bakunawa. Hindi ito alamat. Nakita ko mismo. Paanong magiging alamat? Nainis na sabi ni Lola Flora. Sa tingin mo ba, aksidente lang na sa lupngong maraming taon? Walang malubhang sakuna o sakit na nangyari sa ating pamilya? Na laging maganda ang ating ani? Sinuwerte lang po siguro tayo. At maganda na rin po ang medisina ngayon. Suwerte? 30 taon na walang kahit isang malubhang karamdaman? Suwerte ba iyon? Nainis si Lola Flora sa katigasan ng ulo ng anak. Inay, isipin po natin ng siyentipiko. Imposibleng may totoong bakunawa. Inilabas ni Lola Flora ang papel na bigay ni Kabenigno. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ito? Pumunta ako kay Kabenigno at alam niya ang lahat. Kay Kabenigno? Nagpunta po kayo sa albularyo. Lalong nagulat si Jose. Oo, at ang nakapagtataka, bago pa ako magsalita, alam na niya ang lahat. Napabuntong hininga si Jose. Inay, ginagamit lang po nga albularyo ang nga salita para lokohin ang nga tao? Sinasamantala po nila ang kahinaan ng nga taong balisa. Niloloko? Kung ganon, aksidente rin lang ang nga nangyayari sa baryo? Ang pagkamatay nga manok? Ang pag-ungal nga kalabaw? Maaring may kinalaman po iyan sa polusyon o sakit. May mga bird flu at kung ano-ano pa ngayon. Sinubukan ni Jose na maging praktikal, ngunit lalong nainis si Lola Flora. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pumasok si Elena sa kusina. Inay, bakit po ang taas ng boses ninyo? Anong nangyayari? Wala ito. Itinago ni Lola Flora ang papel. Mahal, may sinasabing kakaiba si inay. Paliwanag ni Jose kay Elena. Bakunawa po? Gulat na tanong ni Elena. Inay, totoo po bang nakakita kayo ng ganun? Bakit naman ako magsisinunggaling? Nagtatampong sabi ni Lola Flora. Hindi naman po sa ganun, inay. Baka po masyado lang kayong stress na kaya. Stress na naman. Hindi talaga kayo naniniwala sa akin. Nagalit si Lola Flora. Gusto po naming maniwala. Pero biglaan po kasi, et saka ang bakunawa. Hindi masabi ni Elena ang gusto niyang sabihin. Biglang pumasok si Juanito, papasok na sa eskwela. Lola,
Anong nangyayari? Ang lakas pong boses ninyo. Juanito, Apo, may kinuwento lang ang lola mo. Kuwento tungkol sa Bakunawa. Natatawang sabi ni Jose. Bakunawa po? Talaga po? Nakningning ang mamata ni Juanito. Lola, nakita niyo po talaga? Apo, nakita ko mismo. Malaki at mahiwaga ang itsura. Natuwa si Lola Flora sa reaksyon ng apo. Wow, ang galing. Ano po ang itsura niya? Sumingit si Jose. Juanito, panaginip lang iyan ng lola mo. Walang totoong Bakunawa. Itay naman. Sabi ni Lola, nakita niya. Reklamo ni Juanito. Juanito, tama ang tatay mo. Sam nga kuwento lang iyan, sabi rin ni Elena. Hindi na may tago ni Lola Flora ang kanyang samangang look. Kaya mahirap kausap ang makabataan ngayon. Inay, huwag po kayong magalit. Sinusubukan po naming intindihin. Paano ninyo intindihin kung sa simula pa lang hindi na kayo naniniwala? Sinubukang pakalmahin ni Jose ang ina. Inay, baka mas mabuting magpatingin muna kayo sa doktor. Baka masyado na kayong. Anong doktor? Wala akong sakit. Sigaw ni Lola Flora. Hindi naman po sa ganun. Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa inyo dahil hindi naman kayo naniniwala. Tumayo si Lola Flora at pumasok sa kanyang silid. Inay, hindi po. Naala lang sabi ni Elena, ngunit nakapasok na ang matanda. Nakatinginan na lang sina Jose at Elena. Mahal, kakaiba na talaga si inay ngayon. Oo nga, baka simula na itong naman tiya. Hindi ko alam. Ayos naman siya sa ibang bagay. Sumingit si Juanito. Itay, inay, hindi po magsisinungaling si Lola. Lagi po siyang nagsasabing ang toto. Juanito, hindi sa nagsisinungaling. Baka nakakamali lang siyang nakita. Pero, puwede po nating alamin? Baka totoo po. Juanito, walang totoong Bakunawa. Sa comics at pelikula lang iyon. Nakmamadali nang umalis si Jose para sa trabaho. Pakisabi na lang kay inay na pasensya na. Kakausapin ko siya ulit mamayang gabi. Umiyak si Lola Flora sa kanyang silid. Kahit inaasahan na niya, masakit pa ring isipin na hindi naniniwala ang sarili niyang pamilya. Bakunawa? Paano na ito? Ayaw nilang maniwala. Tanghali, kumatok si Elena sa kanyang pinto. Inay, kain na po tayo. Wala? Akong gana. Huwag na po kayong magalit. Nagluto po ako ng paborito ninyong sinigang. Medyo lumambot ang puso ni Lola Flora. Elena, anak, hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Dahan-dahang tanong niya. Inay, gusto ko po sanang maniwala pero napakabaklaan po kasi. Biglaan nga, prototo. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi ko po sinasabing nagsisinungaling kayo. Baka po kasi, nag-isip si Elena. Madalas po kayong mag-isa ngayon. Baka po nalulungkot kayo kaya nananaginip kayo ng kakaiba. Hindi ito panaginip. Nakausap ko mismo. Tumaas na naman ang boses ni Lola Flora. Bigla, may narinig silang kakaibang tunok mula sa labas. Isang gumagapang na tunok. Elena, narinig mo ba yon? Ang alin po? Yung tunok kanina. Tumakbo si Lola Flora sa bintana. May bago na namang marka sa kanilang bakuran, mas komplikado kaysa dati. Elena, tingnan mo ito. Sumilip din si Elena at nagulat. Naku, ano po yan? Iyan ang dinaan ng Bakunawa. Kahapon, meron din niyan. Kakaiba po talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang marka, sabi ni Elena. Kaya nga sinasabi kong totoo ang sinasabi ko. May totoong Bakunawa. Nag-isip si Elena. Pero hindi po natin masasabing dahil ito sa Bakunawa. Baka ibang hayop lang po. Anong hayop ang ganito kalaki at kayang gumawa ang ganitong disenyo? Biglang may sumigaw mula sa labas. Tuluong, may nangyari. Ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena ay tumatakbo palapit. Lumabas sina Lola Flora at Elena. Anong nangyari? Aling Nena? Si Mang Teban. Bigla na lang pong bumagsak. Tinawag na po ang ambulansya. Nanlamig ang buong katawan ni Lola Flora. Ito na ba ang sinasabi ngang Bakunawa? Kailan po nangyari? Pagkatapos lang pong tanghalian.
Bigla na lang daw pong sumakit ang dibdib. Hindi na makinig si Lola Flora. Nakakatoto na ang babala ng Bakunawa. Kung patuloy itong mangyayari, baka sa pamilya ko na ang susunod. Elena, ngayon, naniniwala ka na ba? Nangyayari na ang sinabi ng Bakunawa. Pero inay, paano po natin masasabing? Hanggang kailan ka magiging ganyan? Kahit may mamatay na, hindi ka pa rin maniniwala? Hapon mas malalang balita ang dumating. Inatake sa puso si Mang Teban at dinala sa malaking ospital. At ang mamanok ni Mang Cardo, may manamatay na naman daw. Gabi, pag-uwi ni Jose. Inay, may nangyari na naman daw po sa baryo? Inatake sa puso si Mang Teban. Ngayon, naniniwala ka na ba? Nangyayari na ang sinabi ng Bakunawa. Inay, nakataon lang po siguro yung. Ganito karaming nakakataon? Napaisip si Jose. Totungang sunod-sunod ang kakaibang pangyayari. Pero mahirap pa ring paniwalaan na dahil ito sa isang Bakunawa. Inay, kung sakali pong may ganyang nilalang, ano po ang kailangan nating gawin? Tanong ni Jose. Nagliwanag ang mukha ni Lola Flora. Sa wakas, nakikinig na ang kanyang anak. Kailangan nating mag-alay. Isang espesyal na ritual. Ritual po? Oo. Isang ritual para tulungan ang Bakunawa na maging dragon at umakyat sa langit. Ipinaliwanag niya ang lahat ng sinabi ni Benigno. At kailangan itong gawin sa libingan? Sa hating gabingang kabilugan ng buwan? Oo. At kailangan kasama tayong lahat. Mula sa akin hanggang kay Juanito. Napahawak si Jose sa kanyang ulo. Inay, pero. Anong pero? Para ito sa kaligtasan ng ating pamilya. Sumingit si Elena. Inay, bata pa po si Juanito para dalhin sa bundok ng gabi. Kailangan, sabing Bakunawa, kailangan ng 3 henerasyon. Matigas si Lola Flora. Inay, wala na po bang ibang paraan? Tanong ni Jose. Wala na. Ito na ang huling pakakataon. Kung hindi natin ito gagawin, 100 taon pa bago ang susunod. Lumabas si Juanito mula sa kanyang gasilid. Lola, ano po yon? Juanito, apo, may mahalagang sasabihin sa iyo ang lola. Ikinuwento ni Lola Flora ang lahat kay Juanito. Lola, totoo po bang binabantayan tayo ng Bakunawa? Apo. 500 taon na. Wow, ang haling. Saka po, tutulong po ako sa ritual. Masiklang sabi ni Juanito. Nakulat sina Jose at Elena. Juanito, hindi. Itay, tingin ko po, totoo ang sinasabi ni Lola. Tayo lang po ang walang problema sa buong baryo, sabi ni Juanito. Walang masabi ang kanyang magulang. Kailan po ang ritual? Tanong ni Juanito. Sa darating na kabilugan ng buwan. Sa hating gabi. Hating gabi po? Parang nakakatakot. Nakakatakot nga. Pero hindi tayo sasaktan ngang Bakunawa. Nag-isip ng malalim si Jose. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ang pagsusumamo ng kanyang ina at ang makakaibang nangyayari sa paligid. Inay, pwede po bang makita ulit ang Bakunawang iyon? Bakit? Gusto ko pong makita mismo. Para malaman kung toto. Nagulat si Lola Flora. Talaga? Anak? Opo, kung ganun po kayo kasigurado, kailangan ko pong makita. Nakaroon ng pag-asa si Lola Flora. Kung ganun, sumama ka sa akin mamayang gabi. Mamayang gabi po? Oo. Sa gabi lang ito nakpapakita. Nakalilangan si Jose. Ngunit tumango rin. Sige po, sasama ako. Nag-alala si Elena. Mahal? Hindi ba delikado? Ayos lang. May isang nakpunta si inay. Di ba? Elena, gusto mo bang sumama? Tanong ni Lola Flora. Ako po. Naku, huwag na po. Natatakot po ako. Si Juanito na lang kaya? Huwag po si Juanito. Bata pa siya. Sigaw ni Elena. Sige, kami na lang ni Jose. Tuwang-tuwa si Lola Flora. Sa wakas, may isa sa pamilya na handang maniwala. Kahit na nagdududa pa, malaking bagay na ang paksama nito. 11:00 tayo alis mamaya. Sige po. Gusto ring malaman ni Jose ang toto. Toto kaya ang Bakunawa o guni-guni lang itong kanyang ina. Habang nahahapunan, komplikado,
ang nararamdaman ng lahat. Si Lola Flora ay kinakabahan at umaasa. Si Jose ay nag-isip at nagdududa. Si Elena ay punong paaalala. At si Juanito ay sabik na malaman ang mangyayari. Ang gabing iyon ang magiging susi sa lahat. 11:00 gabi. Tahimik na lumabas ng bahay sina Lola Flora at Jose. Nag-alala si Elena. Mag-ingat po kayo. Kung delikado, bumalik agad kayo. Huwag kang mag-alala. Babalik kami agad, sabi ni Jose, kahit na siya mismo ay kinakabahan. Habang naglalakad, palingalinga si Jose. Inay, sigurado po ba kayo rito? Huwag kang matakot. Hindi tayo sasaktan ngang bakunawa. Sigurado si Lola Flora, ngunit si Jose ay puno pa rin ng duda. Inay, paano po kung walang lumabas? Lalabas iyon. Basta tinawag ko, lalabas iyon. Mahigpit niyang hawak ang anting-anting. Pero kung sakali lang po, walang sakali. Makikita mo rin, madilim at tahimik ang daan. Tanging tunok ng ngakuliglik ang maririnig. Maingat na naglakad si Jose. Tangan ang flashlight. Inay, nakakatakot po talaga. Kung natatakot ka, hawakan mo ang kamay ko. Hinawakan ni Lola Flora ang kamay ng anak. Inay, noong bata po ako, kinukuwentuhan niyo rin po akong ganito, di ba? O marami akong ikinuwento sa inyo. Noon, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, hindi na kayo naniniwala. Kasi po, akala ko, kuwento lang iyon. Hindi iyon kuwento. Lahat iyon, toto. Nakarating sila sa libingan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang ngapuntot ay nakakatakot. Kinilabutan si Jose. Inay, ano pong gagawin natin dito? Tatawagin natin ang bakunawa. Manahimik ka lang. Inilabas ni Lola Flora ang anting-anting at tumayo sa harap ng mapuntot. Dakilang bakunawa, narito na ako. Kasama ko ang aking anak. Pakiusap, magpakita ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Flora sa katahimikan. Sa una, walang nangyari. Naisip ni Jose. Sabi ko na nga ba? Wala. Guni-guni lang ni inay. Ngunit hindi sumuko si Lola Flora. Dakilang bakunawa, pakiusap, magpakita ka. Hindi naniniwala ang anak ko. Bigla, may gumalaw sa likod ng puntot ng kanyang biyenan. Nagulat si Jose at nagtago sa likod ng ina. Inay, may gumagalaw. Anak. Paparating na siya. Kalmado si Lola Flora. Mula sa anino nga punong balete, isang dambuhalang nilalang ang nagsimulang gumalaw. Kinusot ni Jose ang kanyang nga mata. Totu, may gumagalaw. At unti-unti, naging malinaw ang anyo nito. Diyos ko po, hindi makapagsalita si Jose. Isang dambuhalang bakunawa ang lumabas. Mahigit 10 metro ang haba nito. Ang itim na kaliskis ay kumikinang at may malilit na sungay sa ulo nito. Higit sa lahat, ang maasul na mata nito ay puno ng karunungan. Nang hina ang matuhot ni Jose at muntik na siyang mapaupo. Inalalayan siya ni Lola Flora. Huwag kang matakot. Hindi tayo sasaktan niyan. Ito. Toto ba ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Jose. Dahan-dahang lumapit ang bakunawa. Magandang gabi, Jose. Matagal na rin tayong hindi nakita. Ang boses nito ay malalim at makapangyarihan. Lalong nagulat si Jose na nakakapagsalita. Oh, 1,000 taon na akong nabubuhay. Siyempre, kaya kong magsalita. Totong bakunawa. Hindi pa rin makapaniwala si Jose. Jose, nag-alala ng husto ang iyong ina. Dahil hindi ka raw naniniwala sa kanya. Ako, hindi ko po alam. Hindi ko po akaling tutukayo. Umikot ang bakunawa kay Jose. Natural lang iyan. Ang matao ngayon sa nakikita lang naniniwala. Ngunit mas maraming bagay sa mundo na hindi nakikita. Kung ganun po, totoo binantayan niyo ang aming pamilya? Oh, 500 taon na, gaya ang ipinangako ko sa inyong ninuno? Unti-unting napaniwala si Jose. Sumingit si Lola Flora. Jose? Anak? Ngayon, naniniwala ka na? Opo, inay.
Paano po akong hindi maniniwala na sa harap ko na? Parang panaginip pa rin ang lahat para kay Jose. Kung ganun, pakusapan na natin ang tungkol sa ritual, sabi ngang Bakunawa. Dakilang Bakunawa, kung gagawin po namin ang ritual, magiging dragon po ba talaga kayo? Maingat na tanong ni Jose. Oo, ngunit kailangan itong gawin ng taos puso. Kailangang makaisa ang buong pamilya. Ipinaliwan ng Bakunawa ang lahat. Jose, marami na akong pinagdaan ng pagsubok. May mga panahong nalungkot ako. May mga panahong hindi ako naintindihan ng nga tao. Ngunit tiniis ko ang lahat para tuparin ang aking pangako. Anong mapagsubok po? Dati, kinatatakutan ako nga tao. Tinatawag nila akong halimaw at sinusubukang paalisin. Ngunit kahit kailan, hindi ako nanakit ng tao. Sa katunayan, sinusubukan ko pa silang protektahan. Sabi ni Lola Flora. Kaya lalo kaming dapat magpasalamat. Kahit na hindi ka naintindihan, pinrotektahan mo pa rin kami. Salamat, Lola Flora. Sa loob ng 30 taon, habang pinakmamasdan kitang nakalay sa iyong maninuno, labis akong humanga. Biglang may naisip si Jose. Dakilang Bakunawa, may mga pakakataon po ba na iniligtas ninyo